Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Tila nagkakainitan at nagkakasagutan nga sa loob ng Senado dahil di umano sa mga pulpul na PNP na ito dahil patuloy pa rin ang kanilang pagko-cover up tungkol di umano sa mga droga na tila sangkot nga lahat ng matataas na opisyalis. Kaya naman, hindi nila tinitigilan ang imbestigasyon hanggang may managot sa kanila dahil ang nakakalungkot ngayon ay tila natatakot na ang marami dahil sangkot ang alagad ng batas. Ang nakakatakot pa dito ay sila ay matataas na opisyalis. Banat pa nga ng maraming netizen, mga kapulisan sana, pairalin po ninyo ang inyong sinumpaan na kayo po ay magtatanggol sa mga mamamayan. Gayon din pong obligasyon din po ninyo itong pangalagahan sa bansa. Una sa mata ng Diyos sa lumikha sa ating lahat. Tunay pong nakakalungkot itong pinaggagawa nitong mga taong dapat sana sila ang ating katuwang sa pagpapala ganap ng ating kapayapaan at katahimikan. Ngayon dahilan po sa paghahangad ng pera o kayamanan kahit sa maling paraan. Kayamanan na uubos lamang at hindi natin madadala sa kabilang buhay. Hubad tayong ipapanganak at hubad din po tayong babalik sa ating pinaggalingan. Maunawaan po nawa sana ninyo ng bawat isa. Mahahabag po nawa tayo sa buhay ng kapwa natin, lalo po yung buhay ng mga kabataan kapag na talisod po itong mga ito. Paano po kung mga kaanak ng mga kapulisan na ito? Tsak iiyak sila ng dugo kapag nangyari po ito. Kaya sana po magsabi na po sila ng buong katotohanan para sa kapayapaan at kaayusan ng lahat. Nakakalungkot po talaga ang kaganapang sa mga nangyayaring ito sa buhay ng pulis na lasing sa pera at kasinungalingan. God forbid. Well mga kababayan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Okay ka na? May tanong ko kay Ulunan? Meron ka pa? Wala na sir kasi operational matters na po. Operational matters na lang? Na natin sa inyo. In confidence na lang sir yung iba. Okay. Ulunan, saan ka galing? Good afternoon, sir. Good afternoon, Your Honors. Papunta na ako dito kaninang umaga. Tinawagan ako ng DPRM. Mag-proceed daw ako ng House of Representatives, Your Honor. Bakit ba hearing doon? Meron po, Your Honor. Ikaw lang nandun. Sino kasama mo doon? May mga pulis po ng Regional Office 4A, Your Honor. RDEU po, Your Honor. Ano, regarding dito? Itong kaso na ito? No, Your Honor. Sa RDEU naman po. Ibang kaso? Opo. Balikan kita yung statement mo. Yung kinausap ka ni Glenn Gonzales na sumagot siya sa iyo na yung sinabihan mo na hindi mo ba alam, Glenn, na napakalaking Cebu itong pinag-usapan natin dito? At sumagot siya sa iyo na, yes sir, alam ko. Trabaho namin yan. Ulitin mo nga. Para maklaro itong committee na ito. That is true, Your Honor. Kasama ko yung aking driver. Nasa Skyway kami. Galing ako ng Cavite. Papahinga ako. Yung pangalawang tawag kasi sa akin, Lieutenant Susungko. Sir, positive. Ang daming siya pong nakuha. Kaya nagmamadali ako, sir. Talagang gusto kong magmadali kasi iniiwasan ko dyan yung mga mag-savings. Talagang takbo ako, sir, ng Skyway from Cavite. Ito, sir, record. Around ito, sir, alas 2:02. Si Colonel Gonzales, I received a call from him. Sir, nag-usap na po ba kayo ni Colonel Ibanez? Sabi ko, tungkol saan? Tungkol kay Mayo. Sir, pagbigyan mo na, masisira na naman kasi ang PNP at PIDEG. Alam mo ba, Glenn, kung gaano karaming siya doon nakuha? Nagalit po ako, Your Honor. Alam ko, sir, trabaho namin yon. Binabahan ko po siya ng telepono. Pagbaba ko, 307 Quirino, sir. Blessing in disguise, sir. Mabuti may banggaan doon sa unahan. Kung walang banggaan, sir, baka umabot ako doon sa pilpirage na yon. Tumawag na naman siya sa akin, sir.
Sir, nag-usap na ba kayo ni, ni Lieutenant Colonel Ibanez? Tungkol saan? Doon sa pagkakahuli kay Mayo. Pagbigyan mo na, sir. Inulit niya yun, sir. Inulit niya. O, sabi ko, ang dami niyang miss call sa akin, si Ibanez. Napakarami niyang miss call. Nakausap ko din siya. Binabanggit niya nga yung Acertin Judin Francisco. So, so nag-usap talaga kay ni Ibanez. Yes po, sir. Ano sabi ni Ibanez sa'yo? Pupunta daw siya sa Tondo, sir, kasi yan, nakakoplan yan. Kakausapin niya daw si General Domingo, sir. Nakakoplan yan. Trabaho yan. So, trabaho daw ni Mayo yan na may koplan. He even mentioned about Judin Francisco. Trabaho ni Mayo, pati yung pagbibinta ng shabu. Trabaho ni Mayo. Yun yung ano niya sa akin, sir. Nakakoplan yun, pagbibinta. Nakakoplan daw yung lakad ni Mayo. Palalim na palalim itong kuha natin dito. Ibanez, ano masasabi mo dyan? Hindi ko po sinabi, Your Honor. Actually, ang napag-usapan lang namin doon is kinonfirm lang yung nahuli nga yung tao ko. At marami kaming napag-usapan kasi sabi ko kung pwede akong pumunta kasi pinapapunta ko ni General Domingo. Nag-agree naman siya, okay naman po, sabi niya. So hindi ka nakiusap sa kanya na arigluhin si Mayo? Negative po, sir. Negative. So ano ngayon yung purpose ng tawag ni Glenn Gonzales? Nagtatanong siya kay Ulunan kung tumawag ka na. Kasi po, sir, ang concern lang kasi doon is tao kasi si Sergeant Mayo, sir. Ha? Tao ko si Sergeant Mayo. Eh alam mo, nakukuhan ako nagdududa ko sa yung dalawa. Paano lumalabas na nagdrama-drama kayo pero kayong dalawa ay magkaisa lang rin? Gonzales at Ibanez. Laruin natin ito, ha? Ayaw kong... kasi Negative, sir. Fred, papunta pa kayo, ako pabalik na. Nakabalik na. Negative, sir. Sige nga, paano mo negative? Ganito kasi, sir. Nung nalaman ko nga from Lieutenant Amerol, sir, na may nahuli, sir, na tao, sir, ni Sir Ibanez, sir. Actually, sir, hindi ko pa alam na si Sergeant Mayon, sir. Tao lang, sir, ng NCR, yun, sir, ang sinabi sa akin. Kaya sa tumawag ako kay Sir Ibanez. Si Sir Ibanez, sir, classmate ko, sir, ng OSEC. Nag-OSEC kami, sir, that time, sir. Pero Saturday kasi yun, sir, kaya wala kaming ginagawa. What exactly yung request ni Ibanez sa'yo? Sir, ang sabi, That led you to call up Colonel Ulunan. Sige nga, ano sabi niya- sinabi ni Ibanez? sabi niya lang po sa akin, sir, kung pwede, kausapin ko si Sir Ulunan. Kausapin ko lang, sir, na mag-usap sila, sir. Yun lang. Yun lang po, sir, kasi andyan naman po, Ibanez, sir, si Sir Do Ibanez. you confirm that? Actually, sir, nakausap ko na si Colonel Ulunan kasi nga nag-usap nga kami nung sinabi sa akin ni General Domingo na tawagan ko si Colonel Ulunan. Unang tawag ko, sir, hindi pa niya nasagot. Pero after 20 minutes, nag-usap na kami. Anong pinag-usapan nyo? Yun nga, sir, confirm na nahuli nga daw yung tao ko. Tapos, nung sinabing kuan, actually, sir, may pangalawang tawag pa ako, sir, sa kanya. Nung pangalawang tawag ko, sir, saka ko na sinabi na kung pwede akong pumunta kasi nga pinapapunta ako ni General Domingo. Kung hindi siya nagsabi, sir, na hindi, wag na, ay hindi ako pupunta, sir. Pero may instruction kasi sa akin si General Domingo na pupunta ako. Sir, ang napag-usapan namin yun, pinapunta ko siya, sir, nag-approve ako, sige, bahala ka. Kasi sa totoo lang, sir, pag may mga drugs na gano'n, dapat hindi ka lumulutang dyan eh. Ang sabi ko sa kanya, bahala ka. Kasi binibida niya nga itong si Judin Francisco na may trabaho yan, man nakakoplan yan. Kung nag-clearance ka kay General Domingo, sabi ko, bahala ka. Decision mo pa rin yan. Kasi ganyan, lulutang-lutang siya dyan. Dali, huwag ka muna pumunta kay Francisco. Dito muna kay Mayo. Totoo ba sinabi niya na nakakuplan yan? Trabaho ni Mayo yan? Yes, Your Honor, sinabi niya. Ibanez, Actually, Your Honor, nag-discuss kami doon sa taas ng WPD Linding. Hindi po sa through phone call. Kung ano yung napag-usapan namin doon, nasa affidavit ko po. Hindi po ako diyan ka na naman sa pidapit. Sabihin mo ngayon kung anong napag-usapan ninyo. Ang sabi ko po doon, Your Honor, di ako aware kung ano yung involvement ni Mayo dyan. Pero nakakita ko ng mga ebidensya. Pero sinabi mo ba na nakakuplan yan? Trabaho namin yan, sir. Wala Trabaho po akong namin yan. sinabi, Your Trabaho Honor. ni Mayo yan. Ang sinabi ko lang doon na
nakakuplan si Sergeant Mayo pero hindi ko alam kung yung nangyari na kung anong posisyon niya is kasama doon sa kuplan. Kaya sabi ko, hindi ko talaga alam kung yun ba talaga kasi hindi yan na-report sa akin, Your Honor. Pero ang sa alam ko lang, nakakuplan si Sergeant Mayo. Anong klaseng kuplan? Siya ang subject o siya ang mag-operate? Ano ba? Anong klaseng kuplan? Siya po may trabaho, Your Honor, kasama siya sa kan. Siya may trabaho. Yes, Your Honor. So, ibig mo sabihin, yung 1 tonelada ng shabu na yun, kasama yun sa trabaho niya? Wala po akong personal knowledge, Your Honor, kasi nga, hindi nga na-report sa akin. Paikot-ikot. Sabi mo, nakakuplan yan, sir. Trabaho yan namin. Yes, Your Honor. Di ba yun, sir? Di ba sinabi mo kay Ulunan? Hindi ko po sinabi sa kanya, Your Honor. Sinabi ko, Ulunan, sandali. Ulunan, sinabi niya. Yes, Your Honor, confirm yan. Kaya nga, ako na pumunta rin, baka itong si Mayo may papalo pa. Si Ibanez ang nag-aabogado na nakakoplan yan, baka pwede akong pumunta. Anyway, natawagan ko na rin si General Domingo. Sabi ko, bahala ka. Nakakatakot na ito. Kung pati kuplan ginagamit ninyo para dyan sa sindikato sa Cebu. Ano na lang klaseng PNP meron tayo? Pati yung kalukuhan sa Cebu, kasama pa sa kuplan. Ikaw, Ulunan, hindi ka nagtataka? Tumatawag sa iyo si Glenn Gonzales na mag-usap kayo ni Ibanez. Pagkatapos, tumawag rin siya doon sa PDEA na nagreklamo siya na baka hindi ilutang si Mayo. Parang very duplicitous itong papel ni Gonzales dito. Ako'y nagtataka. Bakit Gonzales? Bakit ganun? Those are two opposing actions, ha? You cannot hide from the truth. Tumawag ka na magkipag-areglo si Ibanez, tapos tumawag ka rin doon sa PDEA na baka hindi ilutang si Mayo. Alam mo, very duplicitous yung ginagawa mo. Your Honor, hindi po ako nakikipag-areglo kay Kanolo. Hindi nga, pero nag-go between ka, tumawag ka sa kanya para mag-usap si Ibanez at si Ulunan. Yes po, Your Honor. Kinonfirm mo. Yes po, Your Honor. Yun po ang request sa akin ni Sir Ibanez nung tumawag siya sa akin. Sir, mga upper class Yun. po sila. Nagsabi po sa akin si Sir Ibanez na kung pwede, kausapin ko nga po si Sir Ulunan, tawagan na mag-usap sila. Sunod na. Yun po, sir. Mag-usap lang po. Mag-usap po sila, sir. Kinonfirm naman po nila, sir. Tumulong ka na mag-usap sila kasi si Ibanez concerned dahil tao niya si Mayo. Hindi ko na po alam yun, sir. Pero Hindi alam. yung sinabi niya lang po sa akin, alam. sir, ang sabi niya po lang po sa akin is, kung pwede, kausapin ko si Sir Ulunan. Yan lang po, sir. Marami ka pang dapat i-explain dito. Gonzales, marami kang dapat i-explain. Marami pa kayong dapat i-explain dito. Atty. Bernardo, pero ba? Sir, operational na yung iba at yung iba nasa case build-up na, sir. Kaya we are supposed to complete our pre-charge investigation. We have started to some, others would follow. Basically, lahat, sir, nung involved doon sa 990 will be given their opportunity to be heard, yung due process. Yes, kasi tingnan nyo naman, Yes, sir. alam mo ko, itong mga patrolman na ito, hindi pa ito ganito ka-harden na sindikato. Na lang ito, na sumama lang ito sa usapan na huwag tayo magsabi ng totoo, ha? Ganitong gawin natin, ganon. Please, dig deeper. Yes, sir. Investigation nyo sa SITG. Ha? Yes, sir. Pero kung talagang pasok sila, then who cares? Yes, sir. Kung masira yung buhay nila, kagagawan nila yan. Ha?
Pero siguruhin din natin na walang masayang na tao dito na masira ang kanyang future, masira ang kanyang career dahil nga lang nadamay siya. Klaruhin ninyo ito. Yes, sir. At we still have reason to believe na merong mag-testify, sir. Kasi nga airtight na yung kaso para lang mabawasan. Kasi nga meron pa rin kaming belief na ilan dito, sir, nagagamit lang eh. At meron dito talaga talagang lihitimong tulisan talaga eh. Yun lang, sir, ang gusto namin talaga maihiwalay. Yun nga, Aagaran namin gagawin, sir. yan, ang kinalulungkot ko lang dito, tayo'y lahat ay nadadala doon sa pagfufocus sa kamalian na ginagawa nitong PIDIG. Nawawala natin sa focus nitong pusang alaws na grupo ni Mayo na nasa likuran nitong 1 toneladang shabu. Nawawala natin sa focus. Tawa ng tawa yung mga gago na yan ngayon. Nagbubunyi yan. Dahil dito na kayo tayo nakapokus sa kamalian na ginagawa nitong mga tao na ito. Pero ang grupo ni Mayo, napakalaking sindikato, nagbubunyi. Dahil tila exempted na sila ngayon sa focus. Yan ang alam mo, Mayo. Ha? Hintayin ka namin, makalabas ka dyan sa BJMP. Madismiss ang kaso mo. Hintayin kita. At dito ka na naman ikukulong sa amin, ha? Promise ko yan sa'yo. That's my promise to you. Hintayin ka namin. Dito ka ikukulong. Pag lumabas ka dyan. BJMP, remember my instructions, ha? Thank you. General Coy, you want to say something, sir? Thank you, Your Honor, Mr. Chair. Ako retired PNP General din ako, but even now na mag-almost 10 years na akong retired, pag narinig ko itong mga ganitong cases, ito nakakanin tayo sa hearing nito, talagang nakakasama ng loob. So I'm in one with the PNP and NAPOLCOM in the effort and wish na malinis natin ang hanay ng ating kapulisan. Thank you, Your Honor. Thank you, sir. Magtutulungan tayo nito. One whole of nation approach tayo nito. Against this sanamagan ng mga gumagawa ng kalukuhan. Akala niyo makakalusot kayo dito. Gamitin niyo lahat ng inyong kasindikatuhan dyan. Kung anong gusto niyo. Kung galit kayo sa akin, sige. Gira tayo. Kung gusto niyo makipaggira sa akin, girahin niyo ako. I am ready. I'm already 61 years old. Kayo, nasa 30s pa lang kayo, nasa 40s. Kung gusto niyo, kung galit kayo sa akin, dahil sa ginagawa ko dito na investigasyon, you do all your best. Tingnan natin abilidad ninyo. Basta hindi ko kayo tatantanan. I tell you. Ang buhay ko nakadedicate na dito sa anti-drugs. Yung advokasya ko yan hanggang mamatay ako. Lalabanan ko yung anti-drugs na yan. Kahit na bitayon niyo ako sa ICC, kahit saan tayo abot dito. Yung druga na yan, hindi ko talaga yan iiwanan, hindi ko yan atrasan. Up to the last breath of my life, up to the last drop of my blood, hindi ko atrasan yung problema sa druga. Lalong-lalo na kayo, ang babata pa niyo serbisyo. 61 years old ako, pero I bet, hindi niyo ko kayang patayin kaagad. Marami pa akong mapapatay sa inyo bago niyo ako mapatay. Kahit saan tayo abot dito. Kung kayo magkaka-interest sa buhay ko, go ahead. Make my day. Kayo mga sindikato, kayo nakikinig ngayon. Gawin ninyo ang gusto niyo gawin. Hindi ko kayo tatantanan. General Lasso, you want to say something, sir? Sino pa ang gusto magsalita? General Dubria. Thank you, Your Honor, sir, Mr. Chair, sir, Senators Robin Padilla, sir, Senators Bongo, sir. In behalf of the Chief PNP, Police Brigadier General Benjamin Acorda Jr., being the acting DCO of the PNP, we are very well aware that in the foregoing past numerous Senate hearings, the reputation of the PNP has been placed in a bad light. Of the total 226,000 strong PNP personnel, only 49 PDEG personnel have been involved in this fiasco.
it is translated into 0.022%, or about 49 of them. These personnel were undoubtedly disoriented and have crossed the line when they have violated the rules, procedures, and the laws of the land. These personnel are only some of the few who led misleading lives. The police commissioned officers in general are now once again reminded of this challenge to lead our subordinate to the righteous path. We have seen the effect of the few bad eggs in a basket. Under the leadership of the Chief PNP, Police General Acorda, we wish to ensure the public and the Filipino citizenry that we in the PNP do not condone or tolerate these acts. And never did we encourage this personnel to tread the wrong direction. Rest assured, the PNP is working in close coordination with the NAPOLCOM in preparing an airtight case against this erring personnel. We will not just rest until we get to the bottom of this case. There are still many more good policemen left fighting the criminals and rendering service for the good of the Filipino people and our country. Thank you, Mr. Chair, sir. Thank you. General Eliseo Cruz, you want to say something? And remember, about Jimenez, ha? Huwag niyong kalimutan yon sa pag-file ng kaso. Ang bilis makapag-tender ng resignation pagkatapos itong Cebu Hall na ito. And nakita mo, yung kanyang bahay na tinitirhan a few meters away lang sa WPD. Ha? Baka pareho silang taga NCR, SOU NCR na pinig. Si Jimenez at si Mayo. Ha? Tapos doon pa nililipat nitong mga nagnanakaw ng Cebu, doon nililipat sa bahay ni Jimenez. Kaya hanapin niyo yung Jimenez na yun. Huwag ninyong pabayaan yun. Napakalaking papel ng tao na yun. Go ahead. Yes, Your Honor. That is one of the reasons why we are immediately convinced that Jimenez was really liable on this case. And masasabi ko po rito as isa sa pangunahing opisyalis ng PNP na nag-imbestiga rito sa kasong ito. Bagamat personally, I believe that only few of them ang tunay na nagumpisa ng pagkakamali. Bagamat ang karamihan sa kanila ay pinaniniwalaan naming sa kagustuhan na magawa ang tama, ay napilitang gumawa ng pagkakamali upang magmukhang tama ang isang gagawa nila sa kanilang operasyon. But I believe that this investigation would really improve our campaign against illegal drugs. Bagamat nakakalungkot bilang isang pulis, maraming naapektuhan, hindi lamang po ang aming mga pamilya, ngunit ang buong kapulisan. Lalo pa tayo napapanood ng sambayan ng Pilipino sa mga hearing na ito. Ngunit we look it positively, this hearing led by our former Chief PNP, Senator Ronald De La Rosa, that the PNP will learn a lot from this fault. We will learn from our mistakes so that we can improve more our operations against illegal drugs. There will be more strict policies and or good enforcement that we can do sa PNP, especially on police operational procedure, para nang sa gayon ay hindi na po ito maulit. Dahil naniniwala ako kung hindi po sa investigasyon na to, ay baka mas malala na po ang sitwasyon sa mga aming mga operation. And we would like to thank this honorable committee for this very serious investigation on this case involving PDEC personnel. And we just hope that there will be an amendment of the laws pertaining to our campaign against illegal drugs so that we can be sure that the government's campaign against illegal drugs will be more serious than before. Maraming salamat po sa inyo.
Thank you. Kailan ka ba mag-retire? 3 weeks from now, sir. Ilang weeks? 3 weeks, sir. 3 weeks from now. Yes, sir. So dapat bago ka mag-retire, you leave a legacy ng honest to goodness investigation as the chairman of the SITG. Ha? Gawin mo yan. Yes, I will do it, sir. And pag retired ka na, mag-ingat ka. Dahil target ka na rin ito mga sindikatong pulis. Subject ka na rin ito. Ingat ka, baka trabahuin ka nila. Yes, sir. Manda ka palagi. Ha? Malaking Yes, sir. sindikato ito, binabanggaan natin. Yes, sir. Kailangan mo ng reinforcement, tawagan mo ako. I will reinforce you. Magsasama-sama tayo mga retired. Retired generals against Iskalawag active policemen. Ah, Yes, sir. I will join your group, sir. I will also ask reinforcement from General Lasso. General Lasso, you provide reinforcement, sir, ha? Tutulungan tayo ito. Mag-retired na tayo, eh. Tutulungan tayo dito. General Coy, sir. Kapag ikaw rin na under threat, sir, tumawag ka rin sa akin at I will reinforce you. Hindi po pwedeng mangingibabaw itong kasindikatuhan dito mga nasa active service na ito. Magtutulungan tayo dito. Otherwise, kawawa ang Pilipinas talaga. Kung ipapaubaya natin dito sa mga sindikato itong kinabukasan ng PNP. Ma'am Dimalanta, you're from DOJ, ma'am? Department of Justice. Yes, ma'am. You have the floor. Pakinggan ka namin. You want to say something? No words from the department. Okay lang? Wala ka. Magtatanong daw si Senator Robin Hood Padilla sa DOJ. Please, you have the floor, Senator Padilla. Maraming salamat po, mahal na tagapangulo. Ma'am, magandang hapon po. Good afternoon, Senator. Opo, attorney. Opo, nakailang beses po na napag-usapan at nabanggit na yung proseso hindi nasunod. Yung tamang paghuli, yung tamang investigasyon. Sa palagay niyo po ba, saan pupunta itong kaso nito? Nag-present po kanina, di ba po? Nag-present po kanina yung ating pong kagalang-galang si Sir Bernardo sa Napolcom. Iba-iba po yung kanilang nangyari. No? Iba yung version, bawat isa, ibang version. May version ni ganito, may version sa ganon. Paano po kaya yon? Ano po kaya ang mangyayari sa, sa kaso po natin? Ano po ang pwedeng mangyari? Kasi sinabi din po ng ating mahal na tagapangulo na Senator Bato, na baka ma-dismiss pa ito, makalaya ito si Sergeant Mayo. Kayo po, sa opinion po ninyo, ano bang pupuntahan po ng kaso? Senator, my authority actually here is very limited for the CCTV Act. I'm actually cannot speak on behalf of the prosecution. However, the findings and the learnings that are brought up in this hearing would have to be started from the head of the agency all the way down to the review and of its implementation to the employees of the head of the agency po. So sa madaling salita, due process na naman po ito. Yes, Senator. Yun. Parang invoke na rin yan. So, mahal na tagapangulo, masyadong malungkot itong ating pagdinig kasi ang ating konstitusyon, kapag binasa po natin yan, napakaganda ng konstitusyon natin. Lalo na kapag ang sinasabi nito ay pagkakapantay-pantay. At ginawa ito para ilabas ang katotohanan. Kapag ang ating konstitusyon ginamit na para pagtakpan yung katotohanan at masyadong masakit na po ito sa ating lahat. Kasi tayo pong lahat dito, mahal na Pangulo, tayong lahat ay taga-gobyerno ngayon. Tayo po ay pinasusweldo ng taong bayan na naghihirap. Ang ating taong bayan, hindi naman po tayo mayaman na bansa. Tayo po sa katotohanan, itong budget na ginagamit natin na 2023, inutang natin dito 3 trilyon. Napakasakit po isipin na tayo, ginagamit natin itong konstitusyon na sinasabi natin. Tayo mismo na nasa gobyerno ngayon,
Sasagutin tayo ng ating mga pulis. Merong video sa harap natin, sasabihin nitong mga to na hindi sila yon. Sasabihin ng Napolcom sila yon, sasabihin ng DOJ, due process. Saan po itong konstitusyon natin? Mahal na Pangulo, sa umpisa pa lang ng investigasyon, ako po ay nasa inyong likod sapagkat kayo po ang isa sa mga tunay na tumindig bilang isang matinong pulis. Ginawa ko pa po yung buhay ninyo sapagkat naniniwala po ako na ang ating mga pulis ay bayani. Ako po'y nag-aral ng criminology dahil naniniwala ako na ang mga pulis ay totoo na bayani. Pero kung ganito na magtatakipan, General, Senator, my brother, hindi ko po alam kung itong ating konstitusyon ay binababoy na mismo nitong mga taong ito. Talaga bang ang ating kinabukasan ay napakasakit sabihin kapag ang batas ba talaga ay may pinipili? Ako'y nakakulong. Hinarap ko ang Alam nyo, nasa tugatog ako ng tagumpay nung ako'y ikinulong at tinanggap ko yung sentensya ko, nilabas ko yung bayag ko. Nagpakalalaki ako, na-shoot ako. Binayaran ko yung sentensya ko. Sana, bad boy pa ako nun, ha? Kayo po, na nandyan sa serbisyo, na kayo po ay tumanggap ng oath, kayo tumanggap ng inyong pagsumpa. Sana po, labas din nyo yung bayag din nyo dyan. Maraming salamat po, Pangulo. Thank you, Senator Padilla. I would like to recognize the presence of Senator Bong Revilla. You want to say something? Thank you, Senator Bong Revilla. ERD Roel Bolivar, you want to say something? Please, you have the floor. We have no comment, Mr. Chairman. Thank you. Attorney Ross Galicia. Wala kang sabihin. Tutulungan tayo, ha? Huwag kayong bumitaw dito sa problema sa droga. Ha? Wala nang ibang asahan ng Pilipino, kundi yung matitino na law enforcers. Kaya tulungan tayo, please. Huwag kayong matras. Attorney Bucar from the National Privacy Commission. Ma'am. No comments na po, Mr. Chair. Tanungin sana kita sa AMLAC, pero are you conversant with the AMLA? Unfortunately, hindi po ako ganun versant with the law. I only know bits and snippets. Okay. Thank you. Meron pang gusto magsalita? Yes, Domingo. Si General Karamat, after Domingo Karamat. Go ahead. Mr. Chair, Your Honor, mukhang matatapos na po tayo sa hearing natin sa araw na to. Pero yung napakalaking katanungan mo po kung sino ba talagang informant dito sa 990 kilos na to ay hindi pa rin nasagot. However, sa kabilang hearing po, Your Honor, sa House of Representatives, umamin po si Mananghaya, si Almirol, si Rebusura na pinapunta sila sa Tondo para sa joint operations with Susongko. At inamin din po nila doon, Your Honors, na ina-update nila si Gonzales.
Bago pa man sila mag-report sa commander nila na si Portera. Pakiulit. Ulitin mo. Nabanggit po nila doon sa SOR, Your Honor, Na? na nag-a-update sila, nagre-report sila, tumatawag sila kay Gonzales. Okay. Continue. Sa halip na doon sila mag-report sa chief nila, sa IPLD, si Colonel Portera, sa 4A, si Colonel Ulunan, ay hindi po sila nagre-report doon sa kanila, Your Honor, sa kay Gonzales sila, Your Honor. That would mean, ang talagang informant dito sa 990 case, Your Honor, is most probably Gonzales, Your Honor. Gonzales, is Yun na it po. true that nagre-report sa iyo yung mga dating tauhan mo? Your Honor, ang nag-report lang po sa akin si Lieutenant Amerol po na may huli na po. May huli na po. Pero hindi po, sabi po ni General Domingo na probably, hindi po ako yung, Your Honor, yung nagbigay ng information about that, about 990, Your Honor. Sige, lalabas at lalabas naman din yan. Kahit na anong tago ninyo dyan, lalabas yan. Domingo. So, ibig sabihin, wala talaga informant dito. Ang informant dito is somebody from the inside and you suspect it's Colonel Gonzales? Yes, Your Honor, kaya nga po, naawa din ako sa 5 na to. Dahil, naawa po ako sa 5 itlog, Your Honor, pensyos, Your Honor. Bakit? Kasi di nila alam paano sagutin yung yung tanong mo kanina na anong oras ba nahuli talaga si Mayo, saan? Kasi pinanindigan nila, Sir, Your Honor, yung permado nilang affidavit. Hindi lang po nila masabi-sabi, Your Honor, na ang kasama lang ng huli itong mga IAPLD. Dahil pilit nila pinaprotektahan. Kasama ninyo, di ba? Mananghaya. Kasama kayo paghuli ni Mayo, di ba? Your Honor, wala po ako nung nahuli si Sergeant Mayo. Saan ka nun? Hindi na nga po ako nagpunta nun kasi classmate ko nga. So, sinong nandun? Hindi Okay, alam mo pala na classmate mo eh. Sabi mo last hearing, hindi mo alam na classmate mo yung nahuli. Sinabi ko yun po, Your Honor, na nagpakilala sa tawag po na nagpakilala nga po daw siya si Rodolfo Mayo. So, nung nalaman ko po na si Sergeant Mayo na po siya, hindi na po ako nagpunta, na pauwi na po sana ako no, kasi ayoko po makita niya ako. Alam mo, may nakikita ko somebody is directing this operation na ayaw umamin na siya ang nasa likuran ng operasyon na ito. At alam niyo kung sino yan. Somebody is directing this operation na ayaw umamin naman, umiiwas sa responsibilidad. Paano kayo nag-ooperate? Pareho lang kayo, nagamit yung 4A, nagamit yung IPLD. Ibanez is the head of PNP Drug Syndicate and protector of drugs lords in the Philippines. Simple as that. Kapag walang nangyayari sa investigation na ito, mga kababayan ko, declare the Philippines as narco state. God bless our children. Mga tiwaling pulis, yan nakakatakot po kasi sila yung inaasahan ng mga taong bayan. Sila rin pala ang magsisira ng kinabukasan ng mga kabataan. Bakit ganon? Wala kayong mga anak o kamag-anak at kung bakit nyo sinisikmura ang tukso ng Diablo. Nakakakilabot po ang nakalaan sa inyong parusa kung di man kayo piga ng mga senators. Nakikita ng Diyos Ama ang inyong ginagawa. Kaya kung sana sa inyo, magbago na kayo kung hirap na kayo dyan sa Senado. Mas mahirap sa imperno. Tandaan nyo, walang tiwaling pulis at sindikatong magpakalunos kayo sa pera. Sige lang kayo, di kayo magsisisi. Bahala kayo. Well mga kababayan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.